Magandang umaga mga ka-solar. So nag-experiment tayo to check if gumagana ba yung hybrid inverter niya. I mean yung hybrid mode. Bale kumukuha siya ng AC input. So time check 5:14 na ng umaga. So pagising ko around 17% na lang yung battery natin. And na-set natin yung LVD. Ito yung settings natin sa LVD. So under battery priority mode yan System mode settings, battery priority mode. 50 ang battery volt, low volt, bali ang LVD niya. Tapos ang kanyang restore is 52. To make sure na yung DOD natin na 20% ay within the range lang, di siya masyadong na-empty yung battery at di rin masyadong lumalagpas. So intended yung 52 na low volt restore para lang aabutan lang tayo ng umaga na pilit na yung araw para mag-restore siya. So yan yung gamit natin. And then kita naman natin na pag kanina umabot yung voltage na ng 50.8, nag-switch na agad siya to grid power. So as you can see, may usage na tayo 3 amps kasi meron tayong load on rice cooker. So justified, automatic na siyang nag-transfer to AC input. At kung titignan nyo rito, hindi na umilaw yung inverter. Ibig sabihin, hindi na siya kumukuha ng kuryente sa battery para i-invert niya into from DC to AC. So ibig sabihin yan, ito na yung AC input. Rekta na yan sa grid power natin papunta sa load na ating ginagamit ngayon. So fully working siya guys. Gumagana yung hybrid mode niya. Bali yung AC input, automatic siyang switch pag na-hit niya na yung LVD natin, which is 50.8 volts. Tapos yung restore natin is 52 volts. Okay, so all goods, working siya. Hindi ka na mag-worry if maubos yung battery mo kasi matik na siyang transfer dun at mag-o-off ang inverter. I mean itong inverter niya. So AC na yan, rekta na yan siya. All goods guys. Sa AC charging current nga pala guys, yung sinet natin na current ay 1 amp lang para di masyadong malakas yung charging kasi meron naman tayong solar pagka umaga. So mapupuno din yung battery kapag tumirik na yung araw. So 1 amp lang yung AC charging current habang nakatransfer na siya fully dun sa grid power para sa current load natin. Okay? Sa pag-set nga pala guys ng settings sa system mode mo para magamit mo yung yung ATS niya, automatic transfer na, long press mo lang yun to enter, tapos select mo tong system mode settings, select mo yung battery priority mode, tapos set mo lang yung LVD at restore voltage mo. Sa akin, na-observe ko na 20% na ang battery is around 50.8 yung voltahe niya. So sinet ko siya na pag abot niya ng 50.8, transfer na siya sa grid para di na bumaba pa yung battery ko kasi 80% lang DOD ng battery natin. So click lang ng enter, tapos set mo ang low volt restore. So pag abot niya ng 52.4 volts, so around 25% yan na battery percentage, magre-restore na yan siya. Tapos click enter, set successfully. Now settings naman natin yung AC input charging current kasi kapag nag-transfer to sa grid, matik na pwede kang mag-charge, pwedeng mag-charge yung battery mo gamit yung grid. So sa akin, ito ka lang, click mo papunta sa charging current settings, tapos select mo yung AC charging. So kita nyo naka-off yan. So select nyo lang kung ilang amps ang gusto nyo. Sa akin 1 amp lang kasi pagdating ng umaga mga around 5:30 to 6 AM siya nagka-transfer kasi low bat na yung battery. So
Kailangan ko lang siya mag-survive ng 1 oras para abutan na ng sikat ng araw at mag-charge na ulit yung battery natin gamit ang PV. So yun lang guys, ganun lang pag-set ng settings para mag automatic transfer na siya. So once na mag-hit to ng yung sinet natin na voltahe, matik na yan na mag-transfer, tapos mag-restore na rin pag na-hit na rin yung voltage restore.